Hello mga kakigol, ito na yung number 3 natin na ito check na laptop, Acer. Open natin kung anong meron dito. Okay, buo. May screen. May alikabok. May keyboard. Okay pa. Then, tingnan natin sa ilalim. Buo. Mayroong battery. Good. Pero tinanggalan ng CD-ROM or DVD-ROM. Pero wala problema yan. Marami tayong extra dyan. Okay, subukan natin kung mag-power ito. Maganda pa ang ano niya, itsura niya. Tingnan natin kung anong, pero wala na eh. Wala na siya mga bolts, oh. Mga screw. Ubos na. So, pero subukan natin i-power on muna. Wala, puros garbage guys. Subukan natin. Ito ang power supply. Oh, buta, parang bukas na to. Bukas na, oh. Wala na, oh. Ito lang. Buksan natin. Total, bukas na siya. Wala nyo. Wala na. Wala nang CD-ROM. Wala nang hard drive. For sure, wala na ring memory yan. Tingnan natin. Tingnan natin kung mag-power muna. Tingnan natin kung mag-power. Power. Plug in natin. Oops. Hindi pwede. Laki. Ito. Okay. So, yung power button niya dito sa keyboard. So, dito. Tanggal kasi. Tanggalin natin dito. Para hindi tayo mahirapan. Okay. Ganda pa naman yung keyboard nyo. Nakadikit yung wire kasi. Ay, nako. Tanggal. Okay.
Okay. Power on. Wala. No power. Iba natin yung isang supply. No power. Adapter. Okay. Yan na. Power. O, yan na. Nag-power na. So, minsan, yung ano lang, yung connector lang yung ano natin, charging connector lang natin ang, oops. So, walang display. So, hindi rin siya nag-beep. Tingnan natin kung may RAM. Galing mo natin supply. Supply. So, natin dito sa ilalim. Walang RAM. Okay, walang RAM. Lagyan natin ng RAM. Okay. Wala na rin siyang ano? Wala na rin siyang dito. Wi-Fi card dito. Bakante na rin. Pero wala tayong problema. Marami tayong extra. So, wala na siyang Wi-Fi card. So, nalagyan natin ng RAM. Subukan natin kung magdi-display siya. Pero mayroon siyang power, guys. May power siya. So, plug in natin. Power. Okay, may power. Wala pa rin, walang display. No display. Grabe, puros mahirap ang trouble, guys. So, walang display. Try natin kabitan ng palitan ng screen. Hindi rin siya nagbibip eh. Normal siya, oh. Nag-ikot yung color tapos namamatay kasi pag lumamig yung processor, namamatay automatic yung fan, yung color. So, meaning normal siya. Normal yung operation niya. Kaso wala siyang display. So, unplug natin muna. Check natin yung battery nito.
Check natin ang check natin ang CMOS battery kung gumagana pa ba. Okay. Titester natin. Tester natin. Tester natin. Okay pa yung battery niya. 2.9. Almost 3 volts. Good. Kasi ito 3 volts to, no? So, balik na natin siya. So, subukan natin ulit. Plug in. Ganyan talaga ang troubleshooting, guys, no? Tiyaga lang. Tapos, palit-palit lang ng available na parts pag meron ka. Yan ang pinakamabilis na technique, no? Okay. So, power natin ulit. Okay. Umiikot yung fan. Wala siyang beeping, guys. Okay. So, tanggalin natin yung battery muna para safe. Tanggalin natin battery para safe. Kasi magtatanggal tayo ng screen. Magpapalit tayo ng screen. Yung sabi ko, pag nagpalit tayo ng screen, dapat tanggal yung battery. Tanggal yung power supply. Tapos, ito, ano pa to? Hindi pa na palitan tong screen niya. Original pa. Kita nyo, mayroon pang cover yung bolt dito sa every corner. So, yan, may nakatago na bolt yan dito, guys. Screw. Tanggalin mo tong cover niya. Tigas. Manipis. Hirap tanggalin, ah. Yan. Yan yung screw niya, no? Tago lang natin to. Ibalik natin pag binalik na natin yung screen. So, tanggalin natin yung screw. Kabilang side.
Tanggal na. Ito yung screw. Okay, then tanggalin natin itong lock. Ganun lang magsira, guys. Okay. Ang problema, hindi naman natin to, guys. Okay. Then, mayroon ding 4 na screw sa every corner. Yan. Ito sa baba. Okay. Tanggalin natin lahat yan. Malaki din kasi ang porsyento na sira yung screen. Kaya para hindi tayo tumagal sa troubleshooting, then mayroon naman tayong mga spare na screen. Replace na lang tayo, no? Then saka na tayo mag-focus sa motherboard. Pag talagang wala pa rin. Ito pala sa gilid. Ito sa gilid, guys. Yung maliliit na screw dito. Tatlo yan dito sa gilid. Kaya wag yung tanggalin ito. Ito yung nag-hold ng screen. Pero siyempre yung dito sa unahan, tanggalin mo. Yung dito sa baba, wag na lang tanggalin. Yung dito, sabi ko, yung sa baba. Doon. Yung sa taas lang, na dalawa. Para medyo maangat mo ng konti, ganyan. Guys, so tanggalan natin yung mga screw. Okay. Tanggalan natin yung screen. Again, yung makapal na transparent tape dito. Huwag kalimutang tanggalin. Hindi mo mahatak ito pag hindi mo tinanggal ito dito. Okay. Tanggal na. So, markahan lang natin to para hindi natin makalimutan kung saan natin to kinuha. Okay. So, HP to. Okay. Ay, HP. Acer pala to, guys. Sorry. Acer pala yan. Acer.
Pero kahit anong brand guys, no? Pag nagpapalit yan ng screen, kahit anong brand pa yung pinagkunan nyo, as long as compatible yung size ng screen, compatible yung connector dito sa board, wala problema yan. At saka ito. Basta compatible sila kahit anong brand pa yan, no? Kahit kinuha mo pa yan sa anong model, anong brand, no? Ilipat mo sa anong model, anong brand. Importante mag-fit yung size. Okay? At saka yung connector. Yun lang. Subukan natin to guys. Okay, try natin. Power supply. Power supply natin. Okay, plug in natin. Okay, power siya. Wala pa rin display guys. Wala pa rin. So one more time, replace another screen guys. Ito, try natin to. So actually hindi compatible yung size, mas malapad to. Pero pareho yung connector. Subukan lang natin, no? Para ano lang natin kung saan talaga ang problema. So pag nag-display siya dito, then ibig sabihin confirm natin na screen yung problema. So kahit ito malaki ang size nito, okay lang yun. Okay. Uy. Ito, may guhit pala ito dito. Okay, kaya yan. Sige lang, try natin. Plug in. Power. Wala talaga guys. So, possible motherboard ang problema nito. Kasi una wala siya talagang beeping kahit tanggalan mo siya ng RAM. Wala siya, hindi siya nagbi-beep. Okay, so unplug natin. So itabi muna natin to guys. Poros mahirap yung mga trouble nila. Okay, so cut off na natin tong video natin dito. Ito yung pangatlong laptop natin na chinek, no? So proceed tayo sa next laptop.